Magandang gabi o araw sa lahat. Ako si Ian Arnel Pineda, isang registered psychometrician at ipagpapatuloy yun na pagsimulan ko na. Dito pa rin tayo sa TOSA na nagpo-focus sa organizational theories and models. No? Babanggitin ko ulit yung flow ng discussion natin. Ang una is yung keywords and concept na pwede nyo gamitin sa mismong board exam kasi ito yung naglalaman ng mga clues and keywords. No? At yung importance naman yun sumasagot sa anong pakialam mo. No? Bakit natin pinag-aaralan? No? Ano yung silbi niya sa buhay mo? At syempre panghuli yung mga example o halimbawa na applicable sa buhay na yung makikita mo sa totoong buhay. Ayun, may kita mo dyan yung mga objectives natin. Ayun yung mismo nakalagay sa TOS, sa table of specification para sa organizational theory na merong 20%, no? So medyo mabigat. At iniisa-isa na rin yan, no? Classical, neoclassical, modern, contingency, open system, motivation. So pag-uusapan natin yung classical. Yan na. Meron tayo ditong ginawang ano ba to? Acronym o mnemonics para mas mapadali yung pag-aalala nyo sa ano ba talaga yung classical, no? Anong uri ng theories yun o organization. Meron DDS, no? Natin maging political pero para mas madali nyo matandaan, DDS, Division of Labor Functional. Yung functional lang, ibig sabihin lang doon is nahati yung mga units o yung mga tao sa areas of specialization nila. Kung HR ka, kung legal ka, ganun. Sa scalar naman, ang tinutukoy naman dito is yung vertical growth tsaka yung chain of command, no? Kasi meron tayong chain of command at yung vertical growth, yung syempre mula sa baba pataas, no? May ganung structure yung classical. Tapos meron din tayo na tawag na span of control na kung saan tinutukoy lang nito kung ilan yung tao na yung nasa ilalim ng isang officer, no? Kumbaga kung large nga yung span ng control ng isang manager, ang may imagine natin na structure ng organization is medyo flat siya, no? Kasi maraming tao sa loob lang ng iisang superior. So, ang magiging structure nun, medyo flat siya kasi maraming nasa ilalim, tapos iilan lang yung nasa taas. So, flat, no? Samantalang kapag narrow naman is, iilan lang yung hawak ng tao. No? Hahawak ng officer. Kaya narrow span of control, ang implication yun is tall. Tall yung structure na. Yun, no, wala na paligoy-ligoy. Simulan na natin yung mga theories na tinutukoy sa classical approach. No, yung una is yung scientific management na ang mga kilalang theories dito o proponents is sina Frederick Taylor at yung mag-asawang Frank and Lillian Gilbert. No? So, meron tayong nilagay dito na movie recommendation, yung Cheaper by the Dozen, 1950s. Kasi yung Cheaper by the Dozen is hango doon sa libro na sinulat ng mag-asawa, no, yung mag-asawang Gilbert. At yung 1950s, kaya 1950s, kasi ayan yung version na kung saan involved pa sila sa script writing. Kaya kung gusto nyong mapanood yun, ayun yung recommended version, although may mga modern na, no. Sige, without further ado, next, yung sa scientific management, i-connecta natin siya doon sa scientific method, no? Para maging mas malinaw, no? Yung scientific management kasi, meron siyang 4 na principle, no? Meron siyang pay as motivator, ibig sabihin pinagpapalagay na yung mga tao is economic beings, no? Ang nakakapag-motivate sa kanila is pera, no? Kailangan nila ng kapalit, kailangan nila ng pera. At sumunod doon is yung selection, kailangan daw scientific yung selection. Pati yung sa training, kailangan rin scientific sa training, no? Ibig sabihin, papag-aralan kung anong ginagawa, tapos train sila. Tapos panghuli, yung management daw yung bahala doon sa intellectual work, no? Kung mapapansin nyo, nabanggit doon sa unang slide, dahil sa nakarang slide na merong structure. So, sa structure na yon, pagdating sa scientific management, ang implication is management na yung bahala, yung mga nakakataas na yung bahala. Pagdating doon sa intellectual work, tulad ng planning at optimizing ng mga processes, no? Paano nila ginagawa 'yon, no? Una, yung management is nag-observe,
nag-o-observe sila sa kung paano tumatakbo yung trabaho. Ino-observe nila, no? Ayun yung pinakasimpleng method, ino-observe nila. So, yung mag-asawang Gilbert niya, ang ginawa nila is motion studies, no? Pinag-aaralan nila kung ilan yung bilang ng galaw yung kailangan sa isang trabaho at sinusubukan nilang bawasan yung mga galaw na hindi naman kailangan, no? At yung question naman, no? Yung question naman, ang pinakakalala dito is si Taylor. Kasi si Taylor yung nagpauso ng Taylorism. No? Ano ba yung Taylorism? Yun yung paniniwala, no? Na merong isang tamang paraan para gawin yung isang trabaho. No? Yung paniniwala niya na yung isang trabaho, meron lang yan one best way. No? May isang pinakamagaling na paraan. Kaya ang pinaka-goal ng isang practical org is ma-figure out kung ano yun. No? Kung ano ba yung best way na yun. No? Kaya siya nag-o-observe, no? Ayun yung tanong, practical at scientific management, yung one best way, no? At yung hypothesis naman, since scientific method niya yung pinagmulan, no? Si Taylor, ang ginawa niya kasi is, lagi siya nagkakaroon ng hypothesis, no? Ano, mas mapapadali ba pag ganito kabigat? Mas mapapadali ba pag ito gamit, no? Ganun rin naman yung mag-asawa. Ang lagi nilang iniisip, mas mapapadali ba pag wala na tong galaw na to? Mas mapapadali ba pag ganito na lang, no? So, yung hypothesis na yon at experiment kasi sa scientific management, lahat ng mga hypothesis nila, ginagawa talaga nila yon, no? Kaya meron tayong tinatawag na motion studies, meron tayong mga ganun, no? Ginagawa talaga nila yun, nag-experiment talaga sila, ina-observe nila, tapos may analysis kung effective ba yung treatment na yan, no? Kung meron ba talagang nangyaring paglaki ng kita, kung meron ba talaga nangyaring pagbilis o yung efficiency, lahat yon tinitignan nila na. At pagdating naman sa conclusion, syempre ang conclusion nila, one best way. Sana sa lahat ng ginawa nila, na-figure out na nila yung one best way to do that job, no? Ngayon, ano naman halaga ng mga pinagbabanggit kong keywords and concepts sa panahon ngayon, no? Yung binanggit kong economic beings, no? Yung economic as motivator, no? Ayun yung dahilan, kaya tayo may sahod. Kasi si Taylor nagpauso nun. Na kailangan ng mga tao ng motivation at yung primary na motivator ng tao ayon sa kanya is yung pera. No? Kailangan ng kapalit. At yung advantages ng productivity, ayun yung tinutukoy niya, kung mapapadali yung trabaho, kung mapapabilis, magkakaroon ng malaking kita, mas magiging efficient. So, dapat yung kita na yun, makikinabang yung tao. No? At pangalawa naman, yung job analysis ng description, kung papansinin niyo yung binanggit ng observation, yung pagbawas ng galaw, nung pagtukoy sa kung ano talaga yung ginagawa sa trabaho. Ayun na yung root eh. Ayun na yung ugat nung kung pag-aaralan naman natin yung job analysis at job description, no? Sa ibang part na yon. Ayun yung ugat. Yung konsepto nila Taylor at nila ng mag-asawang Gilbert ng motion studies at Taylorism. Ayun yung nagsimula sa konsepto ng kailangan may job analysis, kailangan may job description, no? Pangatlo naman is yung training and selection. Kasi, ito, kung babalikan natin, si Taylor kasi, no, hindi basta-basta nangyari yung mga ganong bagay, no. Kumbaga, tinignan niya rin kung sino ba talaga yung qualified na gumanap doon sa trabaho, no, doon sa kanyang gagawing studies. Ano ba yung mga qualification na kailangan para mas mapabilis rin yung trabaho, no. Sino ba yung may mga kaalaman para hawakan yung mga tools na to, yung mga equipment na yon. At yun rin yung nagsimula, no? Kahit sa scientific management rin yung nagsimula, no? Na kailangan yung mga tao, para ma-figure out yung one best way, no? Para ma-figure out yung one best way, para lahat sila alam yung one best way, iti-training mo sila. At pipiliin mo sa kanila sino yung pinakahanda, sino yung pinaka-qualified, tapos iti-training mo pa rin sila, no? Iti-training mo pa rin sila para alam nila yung one best way. Yun, no? Kanina ko pa binabanggit, no? Dito naman tayo sa tunay na buhay, no? Kung ano na yung naging implication ng kanilang mga pag-aaral o yung mga binigay nilang theories. Si Taylor ay kilala sa kanyang Chauvel Studies na kung saan pinag-aralan niya kung gaano ka lapad, gaano ka bigat, ano yung shape nung pinakamagandang pala at yung paraan ng pagpapala. Ayun yung pinag-aralan niya, ayun yung hypothesis, ayun yung proseso, ayun yung conclusion. At yung pinaka naging conclusion niya is dapat yung load ng pala is meron lang
20.5, no? O estimated 21 pounds para mas mabilis yung trabaho. So, hindi masyadong mabigat, hindi masyadong magaan, para sakto lang, no? Mabilis pero mas marami pa rin productivity, no? At sumunod naman doon is yung mag-asawang Gilbreth. Ang ginawa naman nila is yung bricklaying, no? Yung paglalagay ng brick. Binawasan nila yung galaw mula sa 18 movements papunta sa 4.5 na lang. Grabe, no? Kumbaga binawasan talaga nila na kung ano lang talaga kailangan, ayun lang gagawin natin, no? At yung motion studies na tinutukoy ko, itong showbiz studies, ginagawa na rin siya, ina-apply pa rin siya ng DOLE, no? Sa lalo na sa perspektibo ng mga trabahong merong pace rate at offer task, no? Ito yung mga hindi sila fixed, hindi sila ano no, hindi sila yung mga nakasanayan yung fixed rate na yung minimum ganun. Yung fixed rate, pinag-uusapan doon na kailangan productive ka. Kailangan magagawa mo yung bilang ng produkto na to, no? At kapag hindi mo nagawa yun, syempre may implication yun sa sahod mo, no? Kaya ina-apply pa rin nung DOLE yung concept na to kasi applicable nga sa fixed rate at per task, no? Sumunod naman is si Weber, no? Si Weber, ang kanyang pinaka propor, pro, proposition is yung bureaucracy, no? Kumbaga, ayun nga, yung recommendation ko is manood at makinig ng balita kasi madalas may narinig Bureau of Investigation, no? Bureau of Fire Protection, basta puro bureau, lalo na pagdating sa pamahalaan. Bakit nga ba? Kasi yung keywords at concepts sa bureaucracy is kitang-kita mo sa gobyerno, no? Meron silang top-down structure, hierarchical, no? Mula sa pinakamataas, meron tayong pangulo, no? Pababa sa mga ahensya niya, no? Mga departments niya. At merong legitimate power, no? Ano yung inutos ng presidente, masusunod. Ano yung inutos ng secretary, susundin, no? Pero ang implication nun, kung mas mataas yung rango mo, mas mataas rin yung responsibility mo, no? Medyo hawig doon sa scientific management. Pero si bureaucracy kasi nag-highlight ng ganun. Ayun yung punto. Kapag nasa taas ka, hindi lang sahod yung tataas. Tataas rin yung responsibilidad mo. At pangalawa, yung specialization, no? Yung functional basis, no? Sila kasi, kung yung scientific management ang tinutukoy lang is yung Taylorism, kung paano mo gagawin yung trabaho mo ng mas pinakamaganda, one best way. Tapos sa specialization, sa bureaucracy, ay siya yung nag-highlight na kailangan, kung ano lang, kung saan ka magaling, doon ka. No? Ayun yung trabahuin mo. Pangatlo, yung bureaucracy kasi, pinilo siya ni Weber sa pag-iisip na mayroong predictability at stability sa environment na kumbaga walang masyadong pagbabago sa ating sa ating environment, sa ating ekonomiya, sa sa mundo, no, yung mga ganun. Walang masyadong changes. Kaya magwo-work out sana yung mga rules and regulation lagi, no. Kasi stability and predictable nga eh. Ayun yung tingin niya sa mundo, no? Ayun yung approach niya sa mundo. At panghuli naman yung impersonality. No, pagdating kasi sa bureaucracy, hindi dapat mag-workout yung emotional thinking, yung bias, yung ganun, no? Yung awa o kung ano man. Ang laging tinitignan, logical reasoning, tsaka qualification, no? Kailangan laging merong basehan. Lahat ng bagay may basehan. Kapag tinanong ka kung bakit, alam mo kung bakit. Di ba? Hindi, kumbaga merong basehan lahat. Kapag ikaw yung promote, meron. Kapag ikaw yung hindi pinagbigyan, meron dahilan kung ba't di ka pinagbigyan, no? Lahat may logical reasoning, kesa naman sa emotional thinking, no? Yung pangatlo naman, yung importance is yung merit base. Kaugnay ito sa impersonality na tinukoy ko kanina, no? Pagdating kasi sa bureaucracy, sila yung nanguna, no? Sila yung nagpauna doon sa konsepto ng merit na kung saan kailangan yung meron kang skills, qualification, and performance para mag-qualify ka, no? Para mapasok sa trabaho at hindi dahil sa connection at favoritism, no? Kayo na mag-judge kung nangyayari sa Pilipinas yun, no? Pero ayun yung point ng merit base. At sumunod naman is yung emphasis on written records, no? Pagdating kasi sa bureaucracy, kailangan lahat may papel.
No, paperworks. Kumbaga, hindi pa, hindi, yung pinopost to, hindi pa problema yung sinasabi nating paper cow. No? Kasi ang paniniwala nila, kailangan lahat ng nangyaring transaksyon, lahat ng pangyayari may ebidensya. May nangyaring pagsulat, may nakapirma, may responsable doon sa pangyayaring yun. No? Kasi nga, ang paniniwala niya, kapag ganun nangyari, standardized lahat, malinaw lahat, at stable, no? Stable yung environment, maayos. At sa sinasabi kong pirma naman, related rin yun sa accountability. Tsaka sa isa pang nabanggit ko kanina na hierarchical na approach. No? Kasi pagdating sa bureaucracy, malinaw sa structure nila. Malinaw sa structure nila. Sino ba yung responsable? Sino ba yung in charge? No? Actually, nasa pangalan nila yun. Halimbawa, sila yung officer in charge. No? Secretary of department. Ganun, no? Ikaw yung officer, labor officer, ano pa man. Nasa pangalan mo na. Na kung saan, ayun yung trabaho mo, so, ayun yung pinirmahan mong papel. Kung ano mang mangyari doon, ano mang maging consequence nun, ikaw yung sasalunan. No? Kaya nga kailangan merit based kasi kailangan lahat ng ginagawa mo, alam mo. Ayun na, sundan natin. Yung sa totoong buhay, nabanggit ko na yung mga makatotohanang halimbawa, yung jail, police, fire. Pero si Max Weber kasi, historically, ang ginawa niyang pag-aaral bago siya mag-come up sa bureaucracy bilang theory, is pinag-aralan niya yung Egyptian Empire, yung Prussian Army, yung Roman Catholic Church. At nakita niya nga doon yung mga binabanggit kong karakteristik kanina. No, ito. Yung mga ito, nakita niya yan sa mga organization na binanggit ko sa Army, sa Roman Catholic. Kaya siya nag-come up sa theory na, baka yung bureaucracy, baka yung katangian na to, mga katangian na yan, ayan yung pinakamaganda. Ayan yung pinakamagandang organization. Kumbaga, si Taylor, ang gusto niya is pinakamagandang proseso, pinakamagandang trabaho. Si Weber naman, ang gusto niya ma-figure out is pinakamagandang organization. Yan na. Proceed na tayo sa pangatlo, yung administrative management na. Yung administrative management naman, ang pinaka-proponent niyan is si Mr. Henry Payol, no? Isa siyang mining engineer, no? Isang coal mining engineer. French, pagkakalam ko French siya, halata naman sa librong sinulat niya, no? Yung Administration Industrial et General 1916, na kung saan dito mo mababasa yung mga babanggitin ko mamayang keywords and concepts. Kilala siya sa pagkakaroon ng 14 principles at 5 functions. Na. So, simulan natin doon sa 14 principles. 14 principles, meron diyang kung gusto niyo ng pattern, no, pwede niyo gamitin yan. Division of labor, nabanggit ko lang ito kanina, specialization to ng tao, kung saan ka magaling, doon ka. Authority, ito naman yung principle na kung saan, kung sino ba talaga yung dapat mag-utos at sumunod, no? So, structural ulit, no? Sino yung nag-uutos, sino yung sumusunod. At yung discipline, no, na yun nga, kapag sa pagsunod, may susunod, yung mismong pagsunod mo, dapat may mga sinusunod ka rin na guidelines, no, na dapat hindi siya putyo-putyo. Yung discipline yun. Yung unity of command, yun lang, basic lang yun, one boss, no, one boss principle lang. Ibig sabihin, ikaw bilang employee, nakaka-receive ka lang ng instruction sa isang boss, hindi sa dalawa, hindi sa tatlo, isa lang yung boss mo. Isa lang yung superior mo, napapakinggan mo, at susundin mo yung utos. Pangatlo, yung unity of direction. No? So kahit iba-iba yung function nila, yung division nila, iisa pa rin naman yung tunguhin ng kumpanya, ng organization. Halimbawa, kung NGO kayo, meron kayong vision, meron kayong mission, iisa pa rin naman, kahit iba yung gumagalaw. O kahit school kayo, halimbawa, school kayo, merong legal, merong HR, merong nagtuturo, no? Kahit ano pa yung mga ginagawa nilang division na yun, kahit ano pa yung pagkakahati, iisa lang naman yung point. Iisa lang naman yung direction, yung magturo at mag-provide ng quality education. Kaya meron pa ring strategic plan, meron pa ring master plan, meron pa ring mission vision, na kung saan lahat kayo nag-a-agree na ayun dapat yung gawin. Unity of direction. Subordination of individual interest. Na ito naman talaga yung very classical na. Kung kanina, yung
kung yung bureaucracy binanggit yung impersonality, no, na dapat logical lahat. Ito naman, yung subordination of individual interest. Ang ibig sabihin lang nito, kung ano yung interest mo bilang individual, hindi ibig sabihin ayun yung interest ng organization, no? Lagi mangunguna kung ano yung interest ng organization, no? Kung ano yung interest ng organization, ayun yung masusunod, no? Kahit minsan salungat sa'yo, no? Kasi nga, ang tinutukoy natin dito is one direction, one boss, no? So, yung kung ano man yung interest mo, minsan hindi yun masusunod, no? Kailangan lagi yung kung ano yung makakabuti para sa organization. Remuneration, no? Ito medyo hawig to doon sa binanggit sa scientific management, no? Yung economic aspect, no? Na kung saan, ito naman, ito na yung ginagamit natin sa modern times na ito na yung ginagamit nating terms, yung remuneration, yung compensation para ma-incentivize naman yung trabaho. Magkaroon sahod. Centralization is yun nga, structure. Nanggagaling yung desisyon sa gitna, pababa. No? Pero, ang pinagkaiba nito, pagdating kasi sa administrative management, nabanggit nila na posibleng gawin rin yung decentralization na kung saan bibigyan ng authority yung mga nasa gitna. Yung mga middle managers, bibigyan ng authority na magbigay ng utos doon sa nasa baba, no? So, meron yata yung tatawag kanina discipline yung ganun-ganun. Yung mga yun, doon na konektado yung 5 function of management. Kasi, yung administrative management, ito naman yung tumutukoy o gustong gawin is magkaroon ng magagaling na middle management, no? Ng mga middle management, ng mga middleman, no? Kailangan magagaling yung middleman para yung iniisip na lang ng mas mataas is yung mga mas mataas na aspeto, yung mas holistic. Tapos yung mga nasa baba naman, para alam nila kung sino yung, para mas mapadali yung pagbaba ng impormasyon, kailangan mas mababa sa kanila yung middle lang, no? So, lilinahin ko ulit, no? Yung sa administrative management kasi, kung kanina yung one best way, no? Yung scientific management, no? Tapos ito namang bureaucracy is yung best organization structure, no? Yung uri ng structure na yon, no? Pinag-iisa-isa niya. Dito naman sa administrative, ang gusto niyang malinaw is best middle managers, no? Kailangan magagaling yung managers para yung mga utos na bababa, yung mga instruction na bababa, yung mga command is malinaw at makakaabot dun sa empleyado at yung mga nasa taas hindi na masyado mag-aalala, no? Ang kumbaga yun, kailangan nila na magaling na middle managers. Paano ba magiging magaling? Kailangan magaling sa planning, no? Kailangan magaling sa planning. Kailangan magaling sa organizing, commanding, sa controlling, no? Planning, ayun yung binanggit na natin kanina, no? Yung mga nasa taas, sila yung nagpaplano, no? Sila yung nagbibigay ng kung anong gagawin, ano yung vision. Yung organizing naman, ayun yung pag-aayos mo ng trabaho. Sino yung magtatrabaho na to? Sino yung magtatrabaho na ganyan, no? Ano yung mga gagawin sa oras na yon, no? Yung mga resources, ayun yan. Commanding naman, nabanggit ko na kanina, yung middle management, kadalasan yung na-highlight sa administrative management. Sa administrative, kasi sila yung nagko-command. Sila yung superior ng mga nasa baba. Yung mga nasa baba ay naman yung talagang gumagawa ng trabaho. Sila yung mga manufacturing, halimbawa, manufacturing workers, gano'n. Tapos yung sa controlling naman, meron kasing discipline na nabanggit ko na kanina, no, na kailangan sundin nila to sa mga guidelines na to. Na pag pumalya sila, pag hindi nila nagawa, merong kapalit, no? At yung coordinating nga, yung tinutukoy ko kanina na direction, no, kailangan lahat ng gagawin mo, iba-iba man yan, HR, legal, lahat yun, patungo sa isang direction. Patungo sa isang mission, vision, patungo sa isang hangarin. Kung ano man yung gusto nyong i-provide, kung produkto ba yan o serbisyo, no? So, banggitin pa natin yung ibang principle para mas maging malinaw sa inyo. Yung equity, fairness, stability of tenure, ito kakaiba kasi sila yung nagbanggit ng tenure, no, na kailangan ng tenure ng isang empleyado para mas maging motivated na sila yung unang nagbanggit nun, no? At yung initiative, hinahayaan nila yung tao, no? Tulad nga sinabi ko, middle management, hinahayaan nila yung, halimbawa, middle management na magbigay ng plano, magbigay ng authority, no? Kaya rin, may initiative rin yung empleyado na kung ano man yung gawin niya dun sa trabaho niya, meron nga lang kapalit kapag pumalya, no? Kapag hindi naging aligned doon sa plano, kapag hindi naging aligned doon sa mga utos na binanggit ng superior mo, no? Pero meron ka pa ring initiative, no?
kumpara sa scientific management na kailangan gawin mo kung ano man yung step na yon, no? Spirit de corps, no? Yun lang naman yung camaraderie, no? Yung belonging mo, no? Sila yung nagbanggit na sana may camaraderie doon sa kumpanya, no? So, kung medyo naguguluhan kayo, magulo naman kasi talaga yung administrative management, no? Kasi ang ginawa lang naman ni Payol, makalang, no? Ang ginawa ni Sir Payol pala, Henry Payol, is nag-survey siya sa kung paano ba talaga mag-workout yung isang organization at ang lumalabas niya, kailangan ng magandang middle management. Nagagawin yung mga function na to, kailangan magplano, kailangan mag-organize, kailangan mag-commanding, kailangan mag-controlling, kailangan mag-coordinate. At yung mga principle naman na to, ito yung mga nabanggit niyang katangian na dapat taglay ng organization. No? Ganun lang kasimple. Mula sa survey, nag-come up siya sa mga principles. Sa 14 principle, nag-come up rin siya sa 5 functions. No? So, hindi siya kung ano man, no? Kung ano man yung hindi siya katulad ng ibang theory na nag-react sa ganitong theory na nag-react sa ganyan. Sa kanya, nagmula sa survey, sa research. Kaya nagbunga ng 14 principle, nagbunga ng 5 function. No? Sumunod naman, no? Lines and stop. No? Kumbaga, sa kanya nagmula yung konsepto ng line and stop sa administrative management. Ano ba yung line? Yung line yung gumagawa ng core, no? Kung ano ba talaga yung gawain ng kumpanya, no? Halimbawa, manufacturing company. Yung line is yun yung mismong nagma-manufacture. Sila yung involved dun. So, yung line support ay yung staff support. Parang hindi kayo malito, SS, no? Yung staff is for support, no? Yung line naman is core, no? Yung staff support siya, no? Halimbawa, ano ba yung need ng mga nagma-manufacture? Kailangan ba nila ng pagkain? Kailangan ba nila ng sapat na sahod? Kailangan ba nila ng mga ganyan? No? Kung ano mang suporta yung kailangan ng nagma-manufacture mismo, ang tawag dun is staff, no? At yung mismong gumagawa ng trabaho, yung nature ng company, halimbawa manufacturing nga, yung mga nagma-manufacture, ang tawag sa kanila is line, no? At yung committees, nanggaling rin yan sa konsepto nagmula rin yan sa administrative management na kung saan yung mga committees magtitipon-tipon yan, no? Magtitipon-tipon. Tapos magkakaroon ng collective decision making, no? Doon nga rin papasok yung subordination of individual interest, no? Na kung saan, hindi porket ayun yung gusto mo mangyari, ayun yung mangyayari kasi nga may collective decision making, no? So, yan. Ayan yung 5 functions. Pakibasa na lang kung gusto niyo. Kasi may mga halimbawa na rin dyan. At ano ba? Gaano ba kahalaga yung administrative management theory, no? Ang kahalaga niya yung yung equity principle na naging ugat nung equity theory na usbong at magiging mas uusbong pa magkakaroon tayo ng tinatawag na organizational justice. Ang sumunod doon yung pag-pinpoint niya nila ng tenure, no? Sila yung unang nag-pinpoint no na kung saan pag may tenure, mas mababa yung turnover, mas mabilis mas matututo, mas magiging master yung trabaho, makaka-develop ng skills, may loyalty na made-develop, at yung initiative spirit de corps na magiging hugutan ng humanistic perspective na i-discuss natin sa susunod. Ito, rundown na lang natin yung kung saan paano nangyari. Example, discipline yung 2 notice rule bago ka tanggalin sa trabaho. Discipline yun, no? Progressive. Meron mo ng pagsasabihan ka muna, no? Meron ka muna matatanggap na memo, no? Kung ano mang memo yan, bago ka tanggalin, no? Meron mo ng notice, yung progressive discipline. Ayun yung halimbawa doon, no? Yung unity of direction, yung vision and mission niya. Tapos yung unity of command is yung team building, no? Yung unity of command yung one boss, no? Yung team building kasi, kamali ako dyan, yung team building is yung sa spirit de corps, no? Yung kung paano binibuild ng team building yung pagsasamahan ninyo.